Isang nakakabahalang pahayag mga kapatid ang sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika kung saan kukunin umano ng Estados Unidos ang Greenland kahit pa sa persahang paraan. We are going to do something on Greenland whether they like it or not because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Hindi biro ang pahayag na ito dahil ang Greenland ay isang teritoryong sakop ng Denmark na isa rin sa mga bansang kasapi ng NATO. Kaya naman anumang agresibong hakbang ng US laban sa Greenland ay posibleng ituring bilang hakbang laban mismo sa isang kaalyado ng Amerika. Dahil dito maaring mauwi ang sitwasyon sa isang matinding konfrontasyon sa loob ng NATO, isang senaryong halos hindi mo maiisip na maaring mangyari. Ang NATO ay isang alyansang binuo upang harapin ang mga panlabas na banta, pero ngayon maaari itong masubok mula mismo sa kaalyado. Ano ba talaga ang plano ng Amerika sa Greenland? Bakit gano'n na lang ang kagustuhan ni Trump na makuha ito? At ano naman ang nagiging hakbang ng mismong NATO sa plano na ito ng Amerika? Sa unang tingin, maring tila katawa-tawa o halos imposible ang ideya ng Estados Unidos ay mayroong direktang interes sa Greenland, isang isla na malayo sa sentro ng pandaigdigang atensyon. Ngunit kung ating titignan ng mas malalim, malinaw na ang isyong ito ay isa sa pinakamapanganib at pinakasensitibong geopolitical plus point sa buong Arctic region. Bagamat maliit ang populasyon ng Greenland, hindi dapat maliitin ang napakalaking strategic value nito sa larangan ng militar, politika at ekonomiya. Ang Greenland ay isang autonomous na teritoryo ng Denmark nang ibig sabihin na bagamat bahagi ito ng kanilang teritoryo, mayroon itong sariling gobyerno at karapatang magdesisyon sa kanilang sariling kinabukasan. Matagal nang isinusulong ng Greenland ang pagkakaroon ng kasarinlan o maging ganap na malaya mula sa Denmark. Ngunit wala silang matibay na ekonomiya, sapat na likas na yaman at kakayahan sa seguridad upang mapanatili ang kaayusan at protektahan ng teritoryo. Dito pumapasok ang Estados Unidos na nakikita ang Greenland hindi lamang bilang kaalyado kundi bilang isang napakahalagang strategic prize sa rehiyon ng Arctic. Para sa Amerika, ang lokasyon ng isla, mga likas na yaman at potensyal ay nagbibigay ng malaking bentahe sa military at geopolitical sphere. Ngayon mga kapatid, nagkaroon ng tensyon ng Greenland at US nang ipahayag ni US President Donald Trump ang kanilang interes na makuha ang Greenland, isang pahayag na sa unang tingin ay tila diplomatikong hakbang. Ngunit maraming eksperto ang nagsasabi na ito ay isang indirect attempt o isang paraan ng pag-angkin sa isla. Ang ideyang ito ng US ay hindi na bago sa kasaysayan. Katunayan, sinubukan na nila ito noong Cold War bilang bahagi ng kanilang strategic maneuvering at muling binanggit sa publiko noong 2019. Ngunit sa pagkakataong ito, mas agresibo, mas lantad at mas direktang ipinapakita ng Amerika ang kanilang intensyon. Nabanggit din ni Trump na handa siyang kunin ang Greenland kahit pa sa tinatawag na hard options o mga hakbang na posibleng gamitan ng puwersa. Kaya naman hindi lamang ang Denmark ang naalarma na siyang may soberanya sa Greenland, kundi maging ang buong Europa na nakikita ang posibilidad ng krisis sa isang alyansang matagal nang itinuturing na matibay at solid. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit porsigido at patuloy na interesado ang Estados Unidos sa Greenland ay ang napakahalagang lokasyon nito sa Arctic region. Habang unti-unting natutunaw ang yelo dahil sa epekto ng climate change, nagbubukas ito ng mga bagong strategic military corridors at shipping routes na dati ay halos hindi pwedeng ma-access. Dahil dito ang Greenland ay nagiging perpektong vantage point hindi lamang para sa kontrol ng maritime traffic, kundi lalo na sa mga critical na operasyon tulad ng missile detection, space surveillance at early warning systems. Sa loob ng isla matatagpuan din ang Pitofik Space Base, isang pasilidad na napakahalaga para sa Amerika dahil dito nakabase ang mga advanced sensors at communication networks na sumasaklaw sa buong Arctic. Kaya naman kung mawawala ang impluensya rito ng US o access sa Greenland, hindi lamang ito magre-resulta ng logistical inconvenience para sa kanila, ito ay may tuturing din na isang strategic disaster na maaaring magdulot ng malaking kahinaan sa global defense posture ng Estados Unidos. Bukod pa riyan, hindi rin may kakaila ang napakalaking yaman ng Greenland sa mga rare earth minerals na itinuturing na napakahalaga sa modernong teknolohiya at defense industry. Ang mga mineral na ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng missiles, mga fighter jets, satellites at iba pang advanced electronics na mahalaga sa militar at high-tech sensors. Sa kasalukuyan, kontrolado ng China ang malaking bahagi ng global rare earth supply. Kaya naman nakikita ng Amerika ang Greenland bilang isang posibleng solusyon upang magkaroon ng alternatibong pinagmumulan at mabawasan ang kanilang pagdedepende sa ibang bansa. Dahil dyan, mayroong mga ulat na nag-alok ang Amerika ng bilyon-bilyong dolyar na investment sa Greenland kapalit ng mas malalim na kontrol sa isla. Pero tinawag ito ng ilang opisyal at leader ng Greenland bilang golden handcuff dahil sa unang tingin mukha itong isang malaking tulong at oportunidad para sa kanilang ekonomiya. Ngunit ang katotohanan, ang ganitong uri ng kasunduan ay tahimik na paraan ng unti-unting pagkawala ng tunay na soberanya at kalayaan ng Greenland.
Dahan-dahan itong nilalagay ang isla sa posisyon ng pagdedepende sa mas makapangyarihang bansa. Kaya ang resulta, noong mariing tinanggihan ng alok ng Amerika, lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng Greenland at Washington. Para sa Greenland, malinaw at matatag ang kanilang posisyon. Ang kapalaran ng isla ay dapat ang mga Greenlandic people lamang daw mismo ang magdedesisyon, hindi ang Amerika at hindi rin ang Denmark. Ang anumang hakbang umano na maglilimita sa kanilang karapatan na magpasya sa sariling kinabukasan ay direktang banta sa kanilang soberanya at pagkakakilanlan. Ngunit ang problema, limitado ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga makapangyarihang bansa sa mundo. Wala silang sapat na sariling hukbo upang labanan ang mga superpower na may advanced na teknolohiya at malalaking puwersang militar. Kaya naman kahit ayaw nilang mapailalim sa Amerika, malinaw sa kanila na napakahirap ding tumayo ng mag-isa at walang garantiya na may pagtatanggol nila ang kanilang teritoryo sa anumang agresibong hakbang. Sa pahayag ni Trump, matindi ang naging reaksyon ng Denmark kung saan mariin itong iginiit na hindi ipinagbibili o isusuko ang Greenland sa anumang kapangyarihan kahit pa ito ay ang Estados Unidos. Nakikita rin ng Europa ang mas malalim na panganib na dulot ng ganitong aksyon na kung papayagan ng Amerika sa isang hakbang na labag sa soberanya ng isang kaalyado, sino ang maaring maging susunod na target? Ang Baltic States ba na malapit sa Russia o ang mga bansa sa Balkans na may masela na kasaysayan ng teritorial na hidwaan? Dahil sa ganitong posibilidad, mabilis na pumasok ang NATO sa eksena bilang tagapangalaga ng alyansa at proteksyon ng mga kasaping bansa. Sa loob ng NATO, nagkaroon ng masinsinang talakayan kung paano poprotektahan ng Greenland sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang dito ang posibilidad ng agresibong hakbang mula sa Amerika. Labis na pinangangambahan ang sitwasyong ito dahil ang mismong US ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang miyembro ng alyansa na karaniwang inaasahan bilang tagapagtanggol. Ngunit sa pagkakataong ito ay posibleng maging sanhi mismo ng tensyon. Ibig sabihin, maaring umabot sa pagkakataong ang isang NATO country ay kailangang gamitin ang kolektibong depensa laban sa isa pang NATO ally. Tinatawag ito ng mga analyst bilang NATO's worst nightmare scenario dahil pinapakita nito ang panganib ng pagkasira ng alyansa. Sa loob naman ng Europa, hindi isa ang naging pananaw doon tungkol sa isyu ng Greenland at ang posibleng hakbang ng Amerika. Merong ilang bansa na nais umiwas sa direktang banggaan o pagtatalo sa Estados Unidos dahil sa matinding economic at security dependence sa superpower na ito. Naniniwala sila na mas makakabuti ang diplomatikong pag-iwas kaysa sa paghamon sa kaalyado. Ngunit sa kabilang banda, may mga bansa naman na naniniwalang kahit pa kaalyado ang kalaban, meron silang obligasyon na manindigan at ipagtanggol ang prinsipyo ng soberanya at international norms. Sa loob naman mismo ng Greenland, lumalakas ang boses ng mga mamamayan na mariing tutol sa anumang uri ng foreign control o impluensya na nakikita nila bilang banta sa kanilang soberanya, kultura at kinabukasan. Samantalang sa Amerika, may mga sektor at analyst na naniniwalang makatarungan ng ganitong hakbang dahil nakikita nila ito bilang kinakailangan para sa national security, strategic advantage at control sa mahalagang resources sa Arctic. Samantala, mayroong mga ulat na nagsasagawa na umano ang NATO ng isang malawakang pagsasanay militar sa Arctic kung saan ang mga sundalo, advanced aircraft at naval assets na kasali sa pagsasanay na ito ay nagsisilbing babala na hindi pababayaan ng Greenland at handa ang alyansa na ipagtanggol ang teritoryo at interes ng kanilang kasapi. Ngunit para sa Estados Unidos, ang mga hakbang na ito ay maaaring ituring bilang provocation o pagkilos na nakakasagasa sa kanilang sariling strategic ambition sa Arctic. Dahil dito, ang naturang tensyon ay posibleng lalo pang titindi at magdudulot ng hindi inaasahang komplikasyon sa diplomatikong relasyon. Sa isyong ito mga kapatid, kung magtatagumpay ang Amerika sa pagkuha ng Greenland o sa pag-establish ng mas malalim na kontrol dito, maring tularan ito ng ibang bansa sa iba pang rehiyon. Halimbawa, maring kumilos ang Russia sa Arctic at ang China naman ay patuloy na palalawakin ang kanilang impluensya sa South China Sea. Ngayon mga kapatid, para makuha talaga ng US ang Greenland, may posibilidad na gamitin nila ang mga tinatawag na non-military tools upang makamit ang layunin. Kabilang dito ang economic pressure, political influence at malawakang information campaigns. Sa modernong panahon, hindi laging kailangan ng mga tangke, mga sundalo o direktang opensibang militar upang sakupin o kontrolin ang isang bansa, sapagkat minsan sapat na ang paglikha ng utang, matinding investment dependency at unti-unting pagkontrol sa media narrative upang hubugin ang opinyon ng publiko at direksyon ng pamahalaan. Sa ganitong paraan, ang impluensya ay dumarating ng hindi namamalayan at ang kapangyarihan ay naililipat ng hindi naglilikha ng kaguluhan. Sa puntong ito, malinaw na ang Greenland ay nasa gitna ng isang napakalaking global chessboard kung saan bawat galaw ay maingat na binabantayan at sinusukat. Ang bawat hakbang ng Estados Unidos, Denmark at NATO ay may katumbas na reaksyon mula sa iba pang mga aktor sa rehiyon at kahit maliit na pagkakamali ay maaring magbukas ng chain reaction o patong-patong na tensyon sa diplomatikong larangan. Bagamat maliit ang populasyon at teritoryo ng isla, napakalaki ng epekto nito sa global balance, lalo na sa mga aspeto ng military strategy
geopolitical influence at control sa Arctic resources. Isang maling hakbang lamang gaya ng agresibong deployment o maling diplomatikong hakbang ay maaaring magdulot ng matinding diplomatic crisis at sa pinakamalala, direktang military confrontation. Kung titignan naman sa mas malawak na perspektibo, ang isyu ng Greenland ay hindi lamang simpleng usapin ng teritoryo o resources. Ito ay sintomas ng mas malalim na problema sa pandaigdigang kaayusan, ang unti-unting paghina at paglabag sa international norms. Halimbawa, ang mga dating mahigpit na ipinagbabawal at itinuturing na hindi pwedeng gawin ng isang bansa ay unti-unting nagiging options o posibleng hakbang, lalo na sa harap ng agresibong interes ng mga makapangyarihang bansa. Kapag ganito lagi ang nangyayari, ang mundo ay nagiging mas unpredictable at puno ng hindi inaasahang panganib sapagkat nawawala ang tiyak na patakaran at linya sa pagitan ng tama at mali sa international na relasyon. Para sa mga maliliit na bansa, ito ang pinakamapanganib na panahon dahil sila ang unang naapektuhan kapag nagbanggaan ng mga higante sa geopolitical arena. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?